my own version of Korean fried chicken. Tara, luto tayo. Hello po again mga katropa, welcome po again sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa po tayo ng isang napakasarap na Korean dish. Ito po ay very popular sa buong mundo, most especially po sa Korea. Gagawa po tayo ng Korean fried chicken. Ito na po yung ating mga ingredients. Ito po chicken, pinutol-putol ko po ito ng bite size. Depende po yan sa inyo kung gaano po kalalaking hiwa ang gusto nyo. Pwede po kayo gumamit ng whole chicken or boneless chicken. So nasa sa inyo po yan kung ano po gusto nyo pong gamitin at kung ano pong part. Okay? Minced garlic, ginger juice. Ito pipipigayin natin. Ginadgad ko lang pong itong ating luya. Isama po natin ito sa marinade para matanggal po yung lansa ng ating chicken. Lemon or calamansi juice. Ito itutulog din po para lalo pong maging malinamnam yung ating chicken. At gagamit tayo ng itlog. Ito po ay gawin nating binder, okay? Para didikit po dito yung ating dry butter mamaya. Korean chili paste or gochujang. Salt to taste. Black ground pepper, sesame oil, corn syrup or honey or combination of two. Ketchup. So yung ginagawa ko po dito, pag hindi po Korean yung aking pinapakain, pag Filipino, ito po ginagamit ko, medyo manamis-tamis po, ito po yung gusto ng mga bata. Sweet rice wine or mirin, pwede rin po kayo gumamit ng sake. Soy sauce, brown sugar, cornstarch, at flour. So yung lahat po ng ingredients na aking ginamit dito ay ilalagay ko po sa description box. Please visit lang po doon at ilalagay ko po yung exact po na sukat para may guide po kayo sa inyong pagluluto. So without further ado mga katropa, mag-start na po tayo. So making sure po na na-drain po natin ng maayos para wala na po siyang excess na liquid. So first, imamarinate po muna natin ito. About 1 teaspoon na salt. Ito po yung ating ginadgad na luya. Pigain na po natin dyan. Ilagay po tayo ng black ground pepper. Calamansi juice or lemon juice, pwede po tayo maglagay. Pagpatanggal po yan ng lansa at para maging malinamnam po yung ating chicken. Mirin, pwede rin po kayo maglagay ng sake para mas matanggal po yung lansa. About 2 tablespoon. Yan. And then, i-mix lang po natin. So, i-marinate po natin ito ng about 1 hour to 2 hours prior po sa ating pagluluto. Ang purpose po nito is para binder. Para pag nilagay po natin yung ating dry butter mamaya ay kakapit po siya sa tulong po ng ating itlog. So takpan po natin ito and then marinate natin sa refrigerator po natin at least 1 hour. Okay? And then balikan po natin. So mga katropa, after 1 hour, ito na po yung ating chicken. Marinate po natin ito ng maganda. So make sure po na malagay po natin ito sa ref. Huwag po natin ilagay sa labas, lalo na po pag mainit para hindi po mag-growth yung bakterya. Okay. So yung next po na gagawin natin, so maglagay lang po tayo ng about 3 tablespoon na flour. Okay, ang purpose po niyan para mag-coat po natin yung ating chicken at ating egg. Okay. And then, haluin na po natin hanggang makabuo po tayo ng light butter. Okay. So, ayan na po mga katropa, ayan na po magiging itsura niyan. So, gagawa na lang po tayo ng dry butter at ipapagulong na lang natin itong ating chicken. So, mga katropa, i-prepare na po natin yung ating dry butter. So, simple lang po yung gawin natin. Maglagay lang po tayo ng about 1 cup na cornstarch. Ayan.
And then maglagay po tayo ng black ground pepper. I-mix na po natin ito para mag-incorporate po yung ating dalawang ingredients. So pwede pa po kayo dito mag-additional ng garlic powder kung gusto nyo. So hindi na po ako maglalagay dito, okay? But pwede po kayo mag-add ng onion powder or garlic powder para mas lalo po siyang mas masarap. Okay. So i-dredge lang po natin. Ilagay lang po natin dyan yung ating chicken. I-dredge lang po natin dito sa ating dry butter. And then, iprito natin. So, ganoon na po kasimple. So, kung gusto nyo pang gumawa ng wet butter, yung nakikita nyo po usually sa mga Korean chef, equal amount lang po ang gagawin nyo. Kung meron po kayong 1 cup dito na potato starch or cornstarch, ay mag-prepare na din po kayo ng equal amount. 1 cup din po na liquid. And then, i-mix nyo lang po siya para makagawa po kayo ng light butter. So, yung version po natin is mas madali sundan. Okay? So, yung ginamit ko po pala dito na dry butter, pwede po kayo gumamit ng cornstarch, potato starch. So, yung potato starch po at cornstarch is mas light po yung kanilang gluten. So, yung Korean fried chicken po ay hindi po talaga makapal yung kanyang butter o yung kanyang balot sa manok. Papakita ko rin po sa inyo mamaya kung paano natin ito mapa-crispy. So, we will use double fry technique. Okay, yan na po sikreto para maging crispy po yung fried chicken natin. So, mag-start na po tayo sa pagpiprito. So, yung gagawin po natin, ilagay lang po natin yung ating chicken sa ating dry butter. So, yan. I-coat lang po natin. And then, ilagay po natin dito. Make sure po na hindi po sila magkakadikit-dikit para ma-maintain po natin yung tuyong chicken. Yan. One at a time, okay? So mga katropa, mag-init lang po tayo ng ating mantika, 175 degrees Celsius, before po natin ilagay yung ating chicken, okay? So nasa 179, 178, so pwede na po yan. At least nasa 175, okay? And then ilagay na po natin yung ating chicken, yan, okay. So remember po mga katropa, huwag nyo pong i-overcrowd po yung inyong piniprito, okay? Para makuha po natin yung crispy na hinahanap natin. Para hindi po bumaba yung temperature ng ating oil. Yan po yung purpose bakit kailangan huwag natin siyang i-overcrowd. Kasi yung iba po ay dinadamihan nila kasi nagmamadali. So the more po na mas marami po kayong nilalagay ay mas matagal pong maluto yung inyong chicken. So, i-fry po natin ito about 3 to 5 minutes until magkaroon po siya ng lightly golden brown po na kulay. Okay? So, after po ng mga ilang minuto, balik na rin po natin para maluto naman po yung kabilang side. So, mga katropa, ito na po. About 5 minutes na po natin itong piniprito. So, since ito po yung maliliit lang naman, at saka meron pa po tayong second fry po na mangyayari mamaya. So, pwede na po natin itong tanggalin at i-drain po natin. Okay? Para matanggal po yung excess na mantika. So, ilagay po natin dito sa ating oil strainer. Yan. So, tingnan nyo po mga katropa, sobrang lutong na po siya. Okay? Malutong na po yan ngayon. So, lalo na po mamaya, pag nag-second fry pa po tayo, talagang malutong na po siya. Yan po yung pinakasikreto ng mga Koreano, bakit napapalutong nila ng maganda yung kanilang fried chicken. So, ipiprito na rin po natin yung ating second batch. So, before po natin ilagay yung second batch, make sure po na tanggalin po natin yung mga extra po na mga natanggal na dry butter po natin. Yan, tanggalin po natin sa bottom kasi yan din po ang dahilan kung bakit madali po masunog yung ating pinipritong manok. Yan, make sure po na matanggal natin yan. At the same time, yan din po yung nagpapaitim ng ating mantika. Okay, pag hindi po natin tinanggal yan.
So mga katropa, ito na po yung ating last batch ng ating chicken. So yung iba po, ayan na po, naluto na natin. Tatanggalin na po natin and then i-rest po natin ng about 3 to 4 minutes para mag-cool down lang po siya, and then i-refry po natin 170 degrees Celsius for 3 minutes, okay? Para makuha po natin yung lutong at crunchy na gusto natin. So patayin po muna natin yan, and then tanggalin po natin yung again, yung mga excess po na mga flour sa ilalim. So sa mga nakapanood po ng aking vlog, ito po yung crackling na tinatawag, yung nakukuha natin dito na latak sa ilalim. Ito pong ginagawa ko pong gravy. So sa mga nakasubaybay po sa aking channel, meron na pa ako dito kung paano po gumawa ng masarap na gravy. So almost nasa 800,000 views na po yon. Malapit na po mag 1 million. Yan, ito lang po yung ginagawa ko pong gravy. Yung latak po na nanggagaling sa ating fried chicken. Ang tawag po dito is crackling. So gagawa po ulit ako ng panibagong video para dito. Sa gusto pong matuto kung paano gumawa ng masarap na gravy. Okay? Lalo na po sa mga nagninegosyo. So mga katropa, after po 4 minutes. So if i-refry po natin about 2 to 3 minutes. Para bumalik po yung crispy ng ating chicken. Okay. So yan na po yung pinaka-technique ng mga Korean. Bakit sobrang crisp po yung kanilang chicken. Refry lang po yung gagawin natin. So kung nagre-refry po kayo mga katropa, make sure po na tama po yung temperature ng inyong mantika. Nasa 175 degrees Celsius para hindi po siya lumambot. So mga katropa, ito na po yung ating last batch ng ating manok. Ito na po yung second fry po natin. Yan na po. Tanggalin na po natin and then i-drain po natin. So ito na po mga katropa yung ating Korean fried chicken. After po natin maprito on the second time. So napaka-crispy na po yan mga katropa. Yan, maririnig nyo po kung gaano po siya. Prepare na po natin yung ating sauce, okay? So malagyan lang po tayo ng soy sauce. Yan. In any particular order, yung ating sesame oil, ketchup, so kayo na lang po yung mag-adjust nito kung gaano po karaming manok yung inyong ginagamit. So ilalagay ko naman po yan sa description box ang lahat po ng exact ingredients para may guide lang po kayo sa inyong pagluluto. And then yung ating corn syrup. Yan. So kung wala po kayong corn syrup, pwede po kayong gumamit ng honey. So for this recipe, gagamit po tayo ng corn syrup kasi ito naman po palagi yung ginagamit ng mga Korean. Brown sugar. At yung ating gochujang or chili paste. Yan. And then i-mix na po natin. So kung gusto nyo pong medyo maanghang ng konti, pwede pa kayo magdagdag dito ng gochujang or chili powder. So since ito po may kakain din ng mga bata, so hindi ko na po aanghangan para yung mga kids nyo po ay ma-enjoy din po nila yung ating sauce. Yan, pwede po natin yung tikman para malaman po natin kung ano po yung kulang. You can adjust sweetness or yung spicy po ng inyong sauce. Okay na po yan. So mga katropa, gagawa na po tayo ng ating sauce. So ito po napakadali lang pong gawin. Maglagay lang po tayo ng about 1 tablespoon na butter or margarine. Yung purpose na po naman para mag-isa po natin ng maganda yung ating garlic. Ilagay na po natin yung ating minced garlic. Yan. And then stir lang po natin. And then pag medyo nag-light brown na po siya, ilagay na po natin yung ating sauce. Yan po, ito po ating sauce. Yan. Napakadali lang po, di ba? So kayo na po mag-adjust, okay? Sa lasa. Kung sa tingin nyo po, mas gusto nyo po yung medyo sweet talaga. So, dagdagan nyo na lang po ng asukal or honey. Okay? So, yung original talaga na luto talaga ng mga Koreano ay hindi po masyadong matamis. Okay? Yung Koreano po is ayaw po nila ng sobrang matamis. Yung mga Filipino naman, gusto ng mga Filipino yung nag-aagaw po yung alat tsaka yung tamis. Yan po yung typical
na lasa na hinahanap ng mga Pilipino, lalo na po yung mga kids at yung mga teenager po natin na may hilig po sa lasang medyo maalat-alat at manamis-namis, yung nag-aagaw po yung dalawang lasa na yan. Okay? So after lang po ng mga 1 minute or 2, yan, patayin na po natin yung ating apoy. Luto na po yung ating Korean sauce. Yan. Diyan, ilagay na po natin yung ating chicken. Yung iba po, wag natin lagyan ng sauce, okay? Para mapakita ko po sa inyo yung mamaya kung gaano po siya ka-crispy. I-coat po natin, okay? So, mas maganda po na wag masyadong damihan yung sauce. Tama-tama lang. Just enough lang po na ma-coat lang po yung ating chicken. Wow, tamang-tama lang po yung ating sauce. Nakikita, naririnig niyo po ba kung gaano po siya ka-crispy? Pang finishing po natin dyan is lagyan po natin ng linga or sesame seeds para maging authentic Korean po siya. Yan. Yan. Okay. So, tikman po natin mga katropa kung talagang crispy po ba. Ayan, ho. Yan, ito. Walang sauce muna. Narinig yung mga katropa? Sobrang crispy. And then, tikman naman natin yung may sauce. Okay? Ito. Kahit may sauce po siya, crispy pa rin. Dahil sa double frying na ginawa natin kanina. So hanggang dito na lang mga katropa. Sana nag-enjoy po kayo. Gayahin nyo lang po yung ingredients na aking ginawa dito at sigurado mag-i-enjoy po yung lahat ng pamilya nyo. Ako po si Chef Angel. Magsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless. Kain po tayo.